So hilong patungkol ito no sa judgment day ng bawat tao no after ng kamatayan ng isang tao. Ayon dito sa kasulatan, mababasa naman natin dito sa kasulatan, di ba, no, na sinabi dito na it is appointed unto man once to die and after that is judgment. So isang bisis lang mabuhay ang isang tao at mamatay. Pagkatapos niyan is paghuhukom. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Maraming mga tao dito sa mundong ito na sinayang ang buhay. Instead na maglingkod sa Panginoon, gagawa ng mabuti at gawin kung ano ang mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Doon sila gumawa sa mga bagay kung ano ang mga bagay na inaayawan ng Panginoon. Kung ano ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Tapos ang kamatayan biglang darating, sorpresa doon sa mga tao na patuloy na lumalayo sa Panginoon. Tignan mo sa pangyayari ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Dito sa Mindanao, maraming mga taong nalagas ang buhay. Nalunod ang barko, nasunog ang bahay, disgrasya sa mga kalsada, or kahit anong trahedya. Mostly sa mga tao dyan ay hindi kumikilala sa Panginoon. Mga taong hindi handa sa kanilang kamatayan. Pero biglang dumating sa kanila ang kamatayan nang hindi nila inaakala, na para bang dumating ng bigla, na para bang magnanakaw sa gabi, na hindi mo alam kung kailan at anong oras dumating, pero biglang dumating. And the judgment day will come to them. Dito sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15, Revelation o pahayag, sinabi dito, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. So, ang lahat ng ating mga nagawa dito sa mundong ito, nakabase yan, nakasulat yan doon sa aklat ng buhay doon sa ating Panginoon. And then after this, at sinabi dito, it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Pagkatapos ng judgment day, doon na tayo sa judgment day, bubuksan ang mga aklat. Yun ang aklat ng buhay. At hahatulan tayo doon, hatulan ang bawat isa ng mga tao according sa kanyang mga ginawa dito sa mundong ito nung siya ay nabubuhay pa. Mabuti man o masama ang kanyang ginagawa. Hinahatulan at ang bawat tao na haharap doon, mga taong mayayaman, mahirap, sikat o hindi sikat, dakila or hamak or ano pa man, kahit sino, judge, piskal, abogado, lahat tayo haharap sa harapan for judgment before Christ. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Na pagsikapan natin magiging matuwid at tuparin ang mga nakasulat at susunod sa kalooban ng Panginoon upang pagdating ng araw, may lakas tayo na makatayo sa harapan ng anak ng tao for judgment day. Kasi dito sa kasulatan, sinabi dito, pagkatapos mamatay ang bawat tao, ang mga tao, babangon ang bawat isa sa kanila. Babangon ang lahat ng mga taong namamatay. At ang iba ay patungo sa buhay na walang hanggan at magliliwanag sila doon na parang isang bituin sa umaga. At ang iba naman itatapon doon sa apoy ng impyerno. Yan ang sinasabi na mababasa natin dito sa kasulatan, sa sulat ni Propeta Daniel, sa Revelation, sa sulat ni Malakayas, at sa iba pa mga verses or sa mga propeta at apostolis na nababasa natin dito sa Biblia. Sinabi rin dito sa kasulatan, no, dagdag dito no, na sa verse 14, pagkatapos ay itinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. So ito ang pangalawang kamatayan, ang impyerno. Unang kamatayan na sasapitin ng isang tao, ang buhay niya dito sa lupa. And then after that is judgment. Pagkatapos mahatulan ng isang tao according sa kanyang mga nagawa dito sa lupa, kung masama man, itatapon siya doon sa lawa ng apoy, which is hell, impyerno, lake of fire. At ito ang sinasabi dito sa kasulatan na pangalawang kamatayan. Ito ang sasapitin ng bawat tao na hindi kumikilala sa Panginoon.
Sasapitin nila ang pangalawang kamatayan according sa mga sinasabi dito sa Biblia. At sa verse 15 sinabi dito, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So klaro, no? Ang libro ng buhay or aklat ng buhay, ang mga pangalan lamang ng mga tao na mamumuhay sa kalooban ng ating Panginoong Kristo at nakakakilala sa ating Panginoon. Sila lamang ang mga tao na nakasulat ang pangalan doon. Pero kahit sinong mga tao pangalan nila na hindi nakasulat doon, at kung hanapin doon sa aklat ng buhay ang iyong pangalan at wala doon ang pangalan ng bawat isang tao na hindi nakikita doon o hindi nakasulat, ang tao itatapon sa pangalawang kamatayan, which is the lake of fire in hell. Ito ang sinasabi sa kasulatan, no, dito sa Biblia. So pag-isip-isip po tayo, kasi marami pong mga tao ngayon na instead na huwag sayangin ang buhay, sinayang nila ang buhay dito until ang kamatayan biglang dumating sa bawat isa na unrepented. No, kumbaga, kulang sa pagsisisi or hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos nun, Judgment Day, ang mga tao, doon na nagigising sa kamatayan. No? So, hanggang dito na lang. No? So, intindihin nyo po sana dito nakasulat sa pahayag or Revelation, chapter 20, verse 11 hanggang sa verse 15. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.